Ang buhay ay parang isang fairy tale. Madaming pagsubok, madaming kram na bida, at meron din naman mga tao nag-aantay lang ng kanilang nawan. Ang kinikilalang fairy tale ay tungkol sa ganda ng mga taong naguhulog sa kanilang mga minamahal na tila napaka-imposible nilang maabot. Pero, paano kaya kung isang kakaibang higwaan sa pag-ibig ang mangyari? Paano kung isang hindi mo inakalang tao ay manghulog sa iyo habang ibang gusto? Pagpaparaya o paglalaban ang nararamdamang pag-ibig? Kasalanan ba ang tadhana na matukso ang mga damdamin? Magiging maayos kaya ang buhay ng mga karakter? Isisisi na lang ba ang mga pangyayari sa tadhana? May tatlong magkakababata ang sabay-sabay na lumaki. Siya si Josh, isang campus crush at isang academic achiever. Mahilig siya sa larangan ng mathematics. Siya naman si Ezekiel, isang academic achiever at nagbabalak mag-aral sa ibang bansa upang mag-aral ng kursong political science. Pangarap niya maging attorney balang araw. At sa murang edad, siya ay unti-unti nang nakikilala dahil sa kanyang katalinuhan at kahusayan sa paggawa ng mga artikulo na makatutulong sa ating bansa kung ito'y maaprubahan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Josh, ang kanyang kaibigan pala ay may itinatago sa kanya. Maliban sa mathematics, isa rin sa kinahihiligan ni Josh ang paglalaro ng basketball. At si Lorraine, ang pinakaaktibo sumali sa larangan ng beauty pageant. Hindi masyadong magaling sa academics, pero handa naman siyang matuto. Bata pa lamang silang tatlo, hobby na talaga nila ang magkulitan. Ngunit ang hindi nila alam, habang nagtatagal, habang mas tumatanda, nagkakaroon at dumarating ang mga problema. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ibinunyag ni Ezekiel na gusto niya si Josh at tuluyan na siyang nahulog dito. Inamin niya rin sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala na parte siya ng LGBTQ community at isa siyang bisexual. Ngunit walang naging pahayag o sagot si Josh dahil nabigla siya sa mga pangyayari, sapagkat ang itinitibok ng kanyang puso ay si Lorraine at wala nang iba. Dahil sa mga pangyayari, lumayo ang loob ni Ezekiel at tuluyang nawala sa tabi nila Josh at Lorraine. Dahil sa nararamdaman niyang sakit at upang makalimot sa lahat ng nangyari sa kanya, tinanggap niya ang alok ng kanyang ama upang pag-aralin siya sa ibang bansa, upang doon ay makamit niya ang kanyang pangarap na maging isang magaling na abogado. Kaya lang, kahit papayapa na ang buhay ng dalawa, magiging happily ever after na nga ba ang kwento ng ating mga bida? Mano po, Nay? Ano po? O, nandito na pala kayo mga anak. Mabilis na kayo at ihanda ko ng pagkain. Hindi po. Tita, nandito po ba si Josh? Ay, si Michelle pala to. Hindi ka. Pasok pa na. Nasa kusina siya. Salamat. Kumain ka na ba? Halika, sa lugar mo kami kumain.
kumain. Nakuha ko lang. Ano pala sadya mo dito? Kukunin ko lang po sana yung pinahiram kong research paper. Oo nga pala. Tamang-tama kakatapos ko lang gawin yung research paper. Ate Michelle, may nililigawan na ba si kuya ko? Uy, tumahimik ka. Ano na ba itong mga batang to? Ay, wait lang, kukunin mo lang yung research paper. Thank you, Michelle. Walang ano man. Tita, mauna na po ako. Sige. Bye, Matt. Bye-bye! Bye. Bye-bye. Panaginip lang ang lahat ng to at nagigising ako pag sinabi mong ang akala kong pangarap nagkakatotoo. Bakit bang ngiti mo pag sa'kin ay iba? Tayo ba'y pareho na ng nadarama? Dapat bang aminin na ang puso kong ito'y sa'yo? Paano ba? Ganito kasi yan. Dapat lang, bago mo makuha yung answer, is alam mo dapat kung ano yung pagkasunod-sunod ng solution ng answer. Kaya, basta alam mo yung pagkasunod-sunod para makuha mo yung answer. Lorraine, stand up and answer the problem. Sino tumatawa dyan? Sir, voice at the back po. Diyos, help Lorraine. Dahil sa pag-alis ni Ezekiel upang mag-aral sa ibang bansa, mas lalong nahulog ang loob ni Josh kay Lorraine. Na tila wala na siyang pakialam sa nararamdaman ni Ezekiel para sa kanya. Habang si Ezekiel naman ay naglalasa para sa ibang bansa,
dahil sa pagkamatay ng kanyang ina dahil sa trahedya. Nahihirapan na kami. O, diba? Long time no see. Nakauwi lang ako kahapon dito sa Philippines. And nagbabalak ko gumala ngayon sa mall. Kung gusto mo ako makabanding ulit, di magkita tayo mamaya sa mall. Pero mura naman kasi yung weather, kaya magdala ka ng payong. Okay? At teka lang. Di ba pupunta tayo ng mall mamaya? Itaas mo muna yung mga gamit ko sa second floor. Kaya basta ko muna. Naibigay na ba natin lahat ng mga campaign flyers? Siguro sumikat naman na yung video na ginawa ko sa about diba, karapatan ng mga tao. Kaya sigurado ako sa darating na election, mananalo organization natin. May balita ka ba sa tinahanap kasi tungkol kay Josh? Sa ngayon wala pa akong balita about sa kanya. Pero may mga nakuha na ako information. Dito pa rin pa kaya sila sa Manila nakatira? Siguro. Anyway, malilate na tayo, tara na. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Ezekiel Alejandro Lopez, kabilang sa isang organisasyong nagtataguyod ng pantay-pantay na karapatan dito sa ating bansa. Sa paparating na eleksyon, kinakailangan natin ng organisasyong magtataguyod at magtatanggol sa mga naaapi patungkol sa hindi pantay-pantay na karapatan. Kaya't ako at ang aking organisasyon ay umaasa na sa darating na eleksyon ay iboboto niyo kami. Saan siya? Doon, nakita ko siya. Siya yun. Siya yun.
pa sila ko Ezekiel, tsaka si George. Ano? Doon sila sa mall. Asan na sila? Sa labas na. Mi, kilala mo ba siya? Paano mo mamukhaan ko siya? Bakit familiar siya sa akin? Napanood ko lang kanina eh. Ikaw ba yung anak ni... Ni Harold. Harold! Oo! Pero hindi ko lang matandaan. Alam ko na. Kaibigan mo ba siya dati? Opo. Ako yung kababatan na, tita. Si Ezekiel. Ezekiel! Oo! Asan na nga rin? Napanood mo ako sa TV, di ba? Oo, Ngayon, napanood kita. sumikat yung mga gawa kong article, kaya yung Constitution of the Philippines, nakita nila yung mga gawa ko and ngayon, part na ako ng isang organization na tumatakbo para sa susunod na election. Wow! Professional na pala ang kaibigan mo. Opo. Kamusta Kumusta? ka naman ngayon? It's been a while. Ang tagal na rin simula nung umalis ako dito sa Pilipinas and kababalik ko lang pa. Ang swerte nga kasi nakita ko to kanina sa mall eh. Nung sinabi kanina ng bunso ko, Tawagin mo kasi sila dito. Tapos gusto ko siya makita. Parang kailan lang nung binisita namin ko dito, baby pa lang. oo nga, malaki na siya. Nasaan pala yung kasama mo? Yung kaibigan mo? Tawagin mo. Tawagin mo na. Andre, Andre. Ikaw yung sinasabi sa akin ni Melissa. Si Andre. Oh! Kumusta na kayo? Nagka-develop pa naman na siguro kayo, di ba? O, kita mo? Mas alam pa ng bata. Hindi pa. Huwag ka mag-alala. Sa susunod na pupunta ko dito, tatawagin ko si Melissa. Kamusta pala yung buhay mo dito sa ibang bansa? Mabuti naman, it's been a while. 10 years ago, di ba umalis ako dito and ayun, mahirap naman yung buhay doon pero kinaya ko naman. Madali lang naman mag-aral ng prilo. Saka private naman kita yung school ko, so napag-aral naman ako ng mabutinidad. I'm here again. Dito na ako magtatrabaho as a attorney and tatakbo ako as sa organization na kumuha sa akin. Mi, halika dito, Mi. Bakit anak? Alis na daw po siya. Bakit ang aga naman? Marami pa po kasi ako nakaset na appointment and meeting sa office ko kaya. Gano'n. Sige, ingat ka na ka. Kailangan na ting umalis. Marami ka pang nakaset na schedule. Josh, hantik mo ka doon. Dito ka na pala, Carlo. Oo, kakarating pa lang. Handa ka na sa iutos ko? Oo naman, nandang-handa na. Ito na lang ang tanging paraan para makaganti ka rin sa kanila. Kaya ibibigay ko sa'yo to bilang kabayaran sa iyong gagawin. Sige, ako nang bahala sa lahat. Siguraduhin mo lang talaga na mawawala sa landas namin ang aming kaibigan. Ako ang bahala kay Diyo. Kumusta na pala kayo nung nililigawan mo dati? Wala na. Simula ngayon, hindi ko na siya nakakausap ng dahil sa kanya. Dahil kay Josh? Oo. Tignan mo nga naman kung gaano kasikat yung kaibigan na nagustuhan. Pero ngayon magbabago ng lahat. Kaya humanda sila, gaganti tayo. Oo, ako nang bahala sa lahat ng kailangan gawin. May inayanda akong kotse na gagamitin mo. Kulay puti. Iniwan ko siya doon sa may harapan ng park. Kunin mo na lang doon. Sige, ako nang bahala. Tatawagan kita kung saan lalakad si Ray. Sige, baka may makita. Paalam na kayo. Ezekiel, saglit lang.
Naging? Tagal na, so hindi tayo magkita. Pwede ba tayo mag-usap? Ano bang pag-uusapan natin? Eh di ba, sarili niyo lang naman iniisip ko simula nung umalis ako dito sa Pilipinas. O anak, meron ka lang mga kapasmito dito. Ako gagawa po kami ng group project, ma'am. O sige, bantay mo dito sa bahay huwag kayo paalis. Hi, tita. Hello. Dito lang ako sa mag-grocery. Sige po, ingat. Sige, salamat. Wala mo ka ng tubig. Hindi na ako na. Uy, ano yan? Pinicturean mo ba ako? Hindi. Patingin nga. Ayoko nga. Patingin. Ayoko. Dali. Ayoko nga. Abutin mo nga. Patingin. Ayoko nga. Bakit ba ang kulit mo? Tingin. Ayoko nga. Uy. Ang kapal naman ng mukhang magsalita ng ganyan. Kung talagang mahal mo siya, dapat hindi mo siya iniwan. Umalis ako rito sa Pilipinas para mag-aral. Hindi para lumayo sa inyong lahat. Okay, Josh. Gusto ko lang naman sana magkipag-ayos sa'yo, pero mukhang ayaw mo. Pero sana makipag-ayos ka sa kanya kasi ayaw ko nasasaktan si Josh. Si Josh, hindi ako sa'yo. Simula ngayong araw, ito na ang simula ng paniningil ko sa inyong lahat. Maganda ba itong regalo kayo, Ray? Maganda naman. O nga pala, kamusta sila rin? Yan, hindi pa namin nakukuha kung sino ba yung nagbungugos. Hindi niyo man lang ba nakita kung anong plate number ng kotse? Malabo kasi yung pagkuhaan ng CCTV kaya hindi namin alam kung anong number ng nagbungugos sa kanya. Ganun ba? Okay. Sige, mukha na lang punta ako sa room ni Ray. Kahit ano pang mangyari, balikat ko'y iyong sandalan. Ika'y haligi. Nang matapos maaksidente si Lorraine, ay opisyal na ang ipinakilala ni Josh sa kanyang ina, ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit dahil sa kilala na ng ina ni Josh, ang babaeng nagpapatibok sa puso ng kanyang anak, ay buong puso nitong binigay ang kanyang tiwala at sinuportahan kung ano man ang namamagitan sa dalawa. Kailangan kong makausap yung secretary. Marami siyang kailangan malaman ko sa namin. Hello, sino to? Hello? Ikaw ba yung pinsan ni Josh? Oo. Anong kailangan mo sa pinsan ko? Marami kang kailangang malaman. Anong kailangan nito? Tita, may pupuntahan lang po ako. Saan ka punta na? Dyan lang po. Okay. Nak, alam mo ba kung saan pupunta si yung pinsan mo? Hindi ko po alam. Ay, nako. Tara lang. Nakabahan ako. Oo, ako nga. Nakikita mo yan? Diyan nilibing yung nanay ng sikat na attorney. O, ano naman kung dyan nilibing yung nanay ng sikat na ato? Tapos gusto mo talagang malaman, yung girlfriend ng pinsan mo, siya ang nakapatay dyan. Seryoso ka ba sa mga pinagsasabi mo? Saka hindi yan magagawa ni Lorraine.
Pwede ka namin kasuhan sa mga pinagsasabi mo. Kitang-kita ng dalawang mata ko ng gabing yon kung paano niya binangga na parang hayop yung nanay ng attorney. Imposible. Hindi yan magagawa ni Lorraine. Ikaw ang bahala. Ma, sasabihin po ako sa'yo. Ano anak? Si Ate Lorraine po nakapatay. Ano? Lorraine? Nakapatay ka? Hindi yan totoo, tita. Ano, nakapatay ka? Hindi! Totoo yung tita. Hindi nakapagsabi sa akin kanina, pero umalis din agad. Anak, para sa Punta na lang sa bahay. Doon tayo mag-usap-usap lahat. Totoo ba yun, Michelle? Totoo po yun, tita. Nakita niya nung gabi ni disgrasya niya ng Atty. Ezekiel. Malapit ang ginawa mo po. May ebidensya sila. Pero tita, hindi totoo yun. Pero may ebidensya sila. Pero wala talaga akong nabangga ng time na yun, tita. Sabihin mo na kasing totoo. Hala kayong ayusin yung mga problema niyo. Pero tita, Kayaan mo na. Hello, Atty. Ezekiel. May kailangan bang malaman tungkol sa pagkamatay ng nanay mo? Matagal nang patay ang nanay ko. 10 years ago na. Gusto mo magpanlutit yung kaso, di ba? Kilala ko kung sino ang nakapatay. Si Lorraine, yung tinuturing mong kaibigan. Are you kidding? Kahit pa inagaw ni Lorraine si Josh, hindi makakapatay si Lorraine. Do you have any proof? Meron. Yung kaklase natin, si Alfred. Kung totoo nga, I will bring her to hell. Wala siyang awa. Hindi isang hayop ang nanay ko na basta na lang iiwanan sa kalsada. Magsasampa tayo ng kaso. I will make her suffer. Magkita tayo bukas. Magandang hapon, Atty. Magandang hapon natin. Ako nga po pala yung kaibigan ni Lorraine. Nakasama niya po sa inyo. Nakabangga po siya ng gabi ko. Ngunit hindi niya po alam sa sarili niya kung sino niya nakabangga. Yun na nga. Dapat, nung nakabangga kayo, tinignan nyo na kung sino. Hindi po namin talaga sinasadya na nabangga namin. At hindi naman po namin namin ang sinadya man ng hindi, kailangan niya pa rin pagbayaran ang ginawa niya. At tuloy lumabas na kayo. Hindi, mag-uusap tayong tatlo dito. This is a private talk, ate. Bakit Bakit? ka nangingialam? Natatakot ka ba? Natatakot ka bang malaman ko? Hindi naman sa ganon. Pero masyadong private tong usapan na to. Hindi ka dapat nangingialam. Kapatid mo ako, Ezekiel, at nanay natin ang pinag-uusapan dito. Eto, death certificate. 10 years tayo nagbulag-bulagan tapos kaibigan mo lang pala ang pumatay sa magulang natin? Oo, ate. 10 years tayo nagbulag-bulagan. Pero sa tingin mo ba, kung buhay si nanay, natutuwa siya sa pinagagagawa? Walang kasayalang hindi pinagbabayaran. Sinadya nyo na ng hindi. Huwag na po kayong magsampa ng kaso. Atty. Ezekiel. Hindi naman po talaga namin sinasadya na makabangga ng kaso. Sabihin mo na lang kay Lorraine na handa ako makipag-usap sa kanya sa kung anong araw gusto niya. At saka sabihin mo rin sa kanya na pinag-iisipan ako nila. Huwag ka sa Pero hindi ka diba? Bakit naduduwag ka ba? Hindi ba porket kaibigan mo yung nakabangga sa nanay natin? Hindi ka na magsasampa ng kaso? Kung wala kang balak magsampa ng kaso, ako gagawa. Ezekiel, anak, kung buo na ang desisyon mong magsampa ng kaso laban kay Lorraine, then go do it as long as it makes you feel happy and you feel na nabigyan na ng justice yung nangyari sa nanay mo. Pero isipin mo rin yung mga naging pinagsamahan nyo, yung mga happy memories nyo together with Lorraine, pati na rin ni Josh.
Ang tanong, gusto kaya ng nanay mo na gumanti ka sa taong nakapatay sa kanya? Ano, Ezekiel? Nakapag-desisyon ka na ba? I have made my decision natin. Hindi na ako maghihiganti. Hindi na ako magsasampa ng kaso. Yan ang problema sa'yo eh. Akala ko ba gaganti ka? Bakit hindi mo pa sulitin? Hindi lang naman kasi paghihiganti ang solusyon sa problema, ate. Minsan, dumarating ang mga problema para i-challenge tayo kung saan tayo kakapit. Bukas na ang hearing sa korte para mabuksan ang kaso. Ikaw na ang bahala, ate, kung anong gusto mo. Pero para sa akin, hindi sagot ang paghihiganti. Ang buhay, minsan mahirap, minsan hindi. Dumarating ang mga problema sa ating buhay upang magsilbing hamon, upang subukin tayo kung lalaban ba tayo o hindi. Dahil sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay at kahit nasasaktan na nila tayo, ay tila wala pa rin sa atin. At dahil dito, pinapatunayan lang na talagang napakamakapangyarihan ng wagas na pagmamahal. Tara, bumaba muna tayo. Susunduin pa natin si Ezekiel. Kaya nga, hintayin na lang natin siya dito. Dumarating talaga ang mga tao sa buhay natin upang maging aral. Isang aral na matututo tayo at hindi rin maiiwasang masaktan tayo. Ngunit kahit hindi sila permanenteng tao sa buhay natin, aminin man natin o hindi, napasaya rin naman nila tayo. Kailangan nga lang talaga nating tanggapin na hindi natin sila pwedeng makasama dahil hindi sila ang nakatadhana para sa atin. Hindi lang naman tadhana ang gumagawa ng paraan upang mangyari ang mga bagay-bagay. Dahil ako, ikaw, bawat isa sa atin, tayo ang bida sa sarili nating kwento at ang may hawak ng sarili nating tadhana. O nak, Melissa, saan na si Ezekiel? On the way na daw po. Diyan na pala si Kuya Ezekiel eh. Hi! At simula nga noon, naging payapa na ang buhay sapagkat naliwanagan na si Ezekiel na hindi solusyon ang paghihiganti at mas magandang magpatawad. Kumain ka na. Ayoko pa kumain. Sige na nga, sabayin tayo. Panaginip lang ang lahat ng to at nagigising ako pag sinabi mo ang akala kong pangarap nagkakatotoo. Bakit bang ngiti mo pag sa'kin ay iba? Tayo ba'y pareho na ng nagdaan?